Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. And syempre, most importantly, etong mga ganap ni Tito Sotto sa labas ng Itbulaga. So kanina natalakay po natin 'di ba yung tungkol sa pagka-aksidente po ni Miles Ocampo. Yung pagkalaglag niya po sa upuan dito po sa studio ng Itbulaga and in-upload ito ng TBJ dito po sa page nila sa Facebook ng yung mas malinaw po na video and nakita nga natin doon na medyo malakas po ang pagkakahulog ni Miles Ocampo. And to the rescue naman agad itong si Ryan Agoncillo. Siya po yung unang lumapit doon para kay Raisa May Dizon na kung saan siya po ang nagpaikot-ikot at nagtulak kay Miles Ocampo. After po nito mga Kadabarkads, naglapitan na po si Bossing Vic Sotto and syempre si Alan Kay. So ang una pong ginawa ni Bossing Vic Sotto, sinilip niya po yung upuan. Baka kasi na-damage, no? Sali po na si Miles Ocampo yung i-check niya kung okay. Aba, yung upuan po ang chinek kasi baka daw po na-damage or naputol. Kuwela po talaga si Bossing Vic Sotto. So, itong in-upload po ng TBJ na video po ni Miles Ocampo, right? Sa may yung pagkakahulog po ni Miles. Alam niyo po mga Kadabarkads, halos malapit ng mag 1 million. Grabe 750k na nung na-screenshot ko ha. Pero baka bukas 1 million na to mga Kadabarkads. Dahil nga po sa pangyayaring yan, sa pagkakahulog po ni Miles Ocampo sa kanyang chair na inuupuan, nag-throwback po ang Itbulaga or nag-reels po sila ng mga archives video po nila na kung saan itong mga Dabarkads natin ay dumanas din po ng ganyan. Katulad po ni Paulo Ballesteros na siyang naputol po yung kanyang inuupuan. Yung kay Jose Manalo naman, naputol din yung inuupuan niya, yung paa po ng upuan. And meron pa nga pong nahulog sa ilog. And si Maine Mendoza, nahulog po sa hawakan po ng hagdanan. So, yung nangyari po kay Miles Ocampo ay normal na lamang yan sa Dabarkads. Talagang kasama po yan sa trabaho. Tatak Dabarkads ka pag nakaranas ka ng mga ganito. Sabi nga dito, I think it's EB things. Kaya normal lamang yan mga Kadabarkads. Yun nga lang, ang hindi normal, nagulat tayo, 'di ba? Dahil biglang lumipad at nahulog si Miles. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas po ni Tito Sotto sa kanyang official Facebook page. Sabi niya po dito, ako ang principal author ng Public Act number 8369 o ang Family Court Act of 1997. Bilang isang ama, ipinaglaban ko ang batas na ito para protektahan ang mga bata, kababaihan at sinumang vulnerableng miyembro ng pamilya mula sa pang-abuso at karahasan ng sariling pamilya or kapamilya. Sa pagkakataon na mismong bata ang magkasala, ipinaglalaban din ng Family Courts Act ang paghahatid ng hustisya sa biktima, habang pinoprotektahan pa rin ang karapatan ng bata sa kamay ng batas. Kailangan din ng bata matuto ng aral sa sarili nitong pagkakamali. Sagrado ang pamilya sa buhay ng bawat Pilipino. Kaysa sa bisa ng Family Courts Act, paghahatid ng proteksyon at hustisya ang ating paraan upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat miyembro ng pamilya. So, eto po yung Family Courts Act of 1997, pagtataguyod ng family courts sa bawat syudad, munisipalidad at probensya sa bansa. Pagdinig at paghatol sa mga kasong may kaugnayan sa kustudiya ng bata, pagkupkop sa bata, annulment ng kasal, drug abuse, karahasan sa kababaihan at bata, at iba pang kasong kinasasangkutan ng pamilya. Pangangalaga ng korte sa mga batang biktima ng karahasan at pagbibigay proteksyon sa kanilang panahon ng pagdinig sa kaso. Pagtataguyod daw ng youth detention homes para sa mga batang nagkasala at pagbibigay ng korte at DSWD ng suporta tulad ng
counseling at community engagement, pagprotekta sa dignidad at pagkakakilanlan ng mga kababaihan, bata o sino ang biktima at nasasakdal sa pagdinig ng mga kaso. So napakarami naman po mga ka-Dabarkads ng serbisyo po na nagawa po nitong si Tito Sotto. Kaya naman hindi imposible na siya ay muling ihalal ulit at muli pong iluklok sa pagkasenador. So kahit wala po si Tito Sotto sa Itbulaga at hindi po natin siya nakikita doon, huwag kayong mag-alala mga ka-Dabarkads dahil ang DIRS 2.0 ay lagi pong nakaantabay sa bawat laban po na tinatahak or kinakaharap ni Tito Sotto sa labang ito. At alam kong hindi nyo siya iiwanan sa digmaang ito mga ka-Dabarkads, no? Alam kong mahal na mahal ninyo ang Tito Vic and Joey at nandyan lamang kayo sa kanyang likuran. Kaya ako ay lagi pong maghahatid ng balita tungkol sa kanyang laban. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagkawala po ni Boss Joey De Leon sa mga sumunod na segment. Kasi kanina mga ka-Dabarkads sa therapy, nakita pa natin etong si Boss Joey. Kasama pa natin siya, di ba? Katabi nga po siya ni Alan Kay. Tapos, itong mga sumunod na segment na po like Give Me 5, tapos yung The Clones, wala na po siya mga ka-Dabarkads. Kaya doon po nagsimulang magtanong yung mga Dabarkads natin kung bakit nawala etong si Boss Joey De Leon. So isa lamang ang take ko dyan mga ka-Dabarkads, no, kung bakit nawala po si Boss Joey De Leon sa mga sumunod po na segment. Unang-una, baka po sumama ang pakiramdam ni Boss Joey De Leon dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman ay medyo nagkakaedad na po si Boss Joey De Leon, kaya lagi niya pong kasama yung parang yung parang nag-aano ng health ni Boss Joey De Leon. Lagi po niya yung kasama mga ka-Dabarkads para i-monitor yung kanyang health. Kahit sa Itbulaga, nakikita ko din po yan mga ka-Dabarkads. Kaya isa lamang naiisip ko, nagpahinga po si Boss Joey De Leon dahil marahil mga ka-Dabarkads ay sumama po ang kanyang pakiramdam. Kaya kailangan niyang magpahinga, mag-rest na lang muna sa buong show. So, sana maayos lang po ang kalagayan itong si Boss Joey De Leon. At kung ano man po ang nangyari kanina mga ka-Dabarkads, wag na po kayong mag-alala ng sobra-sobra. Dahil ang mga Dabarkads natin, lalo na po si Boss Joey or si Bossing Vic Sotto, alam po nila yung gagawin po nila dyan. Kasi meron silang mga kasama na mga parang nurse nila na nag-aalaga po sa kanila. Okay? So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.